Suportado ni House Speaker Faustino Bojidy III at Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri ang batas na naglilipat sa unang regular election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay DE, mahalaga ang Republic Act No. 12317 upang matiyak ang maayos at kredibleng halalan sa September ngayong taon, kasabay ng pagpapalakas sa mga institusyon sa rehiyon. Ayon naman kay Zubiri, ang batas ay magbibigay daan sa tunay na mandato ng mga mamamayan at magpapalalim sa demokrasya at kapayapaan sa Bangsamoro. Pareho nilang binigyan diin ang bagong schedule ay hakbang tungo sa mas matatag na pamamahala at mas maayos na transition sa halal na liderato sa rehiyon. Samantala, naghain si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng House Resolution No. 911 na naglalayong gamitin ang matitipid na 22.9 billion peso budget para sa ASEAN Summit 2026 bilang ayuda sa epekto ng oil price hike. Sa panukala, hinikayat ang pamahalaan na gawing mas epektibo ang paggastos at ibaba sa hindi hihigit sa 10 billion pesos ang kabuuang budget para sa hosting. Ayon kay Leviste, maaaring ilaan ang matitipid sa mga programang tutulong sa mamamayan na apektado ng tumataas na presyo ng langis. Hindi naman aniya isinusulong ang pagkansela ng ASEAN Summit, kundi ang mas maiangat ang paggamit ng pondo sa gitna ng umiiral na krisis sa enerhiya. Nakikiisa naman ang Gabriela Women's Party at iba pang miyembro ng Makabayan Bloc sa transport strike laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kina Gabriela, Representative Sara Ilago at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co, hindi sapat ang ayuda at kailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Isinusulong ng grupo ang mga panukalang batas na magpapahintulot sa price control sa petrolyo at pagbabasura ng oil deregulation law. Giit nila, mahalagang mapigilan ang umano'y overpricing at maprotektahan ang kabuhayan ng mga tsuper at mamamayan. Kaugnay na usapin, mahigit 22,000 miyembro ng TNVS drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Tunghayan ang ulat na ito. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa higit 114 million pesos ang kabuoang ayuda na naipamahagi. Pinakamaraming benepisyaryo sa Quezon City na halos 7,000 drivers, kasunod ang iba pang lungsod sa NCR. Ayon pa sa DSWD, bahagi ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na isasama sa susunod na payout ang mga tsuper na hindi pa napapasama sa listahan. Dagdag pa ng ahensya, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na walang driver na maiiwan sa pagbibigay ng tulong. Inaasahan namang magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang sektor ng transportasyon sa mga susunod na araw. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.